sa pag-host po dito sa ating fellowship ng umaga. And of course, kay Nanay Neng, maraming salamat po sa mga miyembro na naghanda. And of course, salamat sa first speaker po natin kanina. Habang naikita ko sa traffic sa Santa Rosa ay nanonood po ako ng live. And Pastor Jess, salamat po. Salamat po sa pagpapatayo po sa akin dito. Pangatlong beses ko na pong umaten sa BGM. Dito na sa church nila Pastor Jess. At yung pangalawa po yun sa Imus sa Pag-asa, Bible Baptist Church. Sabi ni Pastor Jess, itong speaker sa susunod, gusto ko na po sana mag-protesta agad sapagkat madaming sasabihin ko sana, ang dami na mas matatandang na mas may mensahe. Pero hindi na lang po ako nanlaban sapagkat kailanman hindi masusunod basta si Jesus ang nagsabi ay buti pangalan wala ko sa popularyo ko ang sundin basta Jesus ang nagsabi. Ito si Kuya Oli kanina, naman po kanina, si Pastor Pete Sanding, sayang wala na si Boss Castillo, no? Hindi ko po makakalimutan ang mga kuya ko na yan. Sila po yung mga big vloggers ko. Because once upon a time, ako po dumaan din sa brokenness. Hindi ko po makakalimutan yung sila po yung mga nasa likod ko na inalalayan po ako at ngayon ay nakatayo pa din sa paglilikuan po sa Panginoon. Ako po yung nagpapasto sa San Pascual, Batangas. Pag nag-uwi po kayo doon, sabihin nyo lang po ako, maglolobi po tayo doon. At 15 years na po kami next year. Next month pala. That's 2019. Ako po'y nahamon ulit magsimula ng gaway. Kaya po dalawa po yung aking pinagpapasuhan ngayon. We just celebrated our outreach. Outreach pa lang po. Sa awa ng Diyos ay meron po itong pinakaudan na 1,000 square meters. Maliit na po. Ngayon po ay, kundi ngayong bukas ay magpo-construction na po ulit. 4 years po yung gawain at pinagpapala po ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Kaya ako po'y lagari. Nag-pray ako sa Panginoon na sana may kasi hindi ko talaga kaya ng dalawa. Pero sa ngayon ay ako po yung nagkawakas sa pulo sa dalawa na yun. Kaya dahilan din, kaya hindi ako talaga ako makalis. Kaya stay lang ako. So salamat po sa Panginoon. Ipinsin ko na lang po yung aking ipipreach. Dalawang preach lang po ito. Sana maging pagpapala po sa atin. Let's open our Bible in the book of Exodus. Exodus chapter 17. Very familiar verses or story from the Bible. Exodus chapter 17. Nung sinabihan po ako ay nilibay ako sa Panginoon na may mga mga pastor, may mga assistant pastors, preachers, members, and missionaries. So I hope ito yung ipapapala po sa bawat isa po sa atin. In verse number 8, ang sabi po ng Bible, Exodus chapter 17, verse number 8, the Bible says, "And then came Amalek and fought with Israel in Rephidim. And Moses said unto Joshua, choose us our men and go, I'll fight with Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill
with the rod of God in my hand. So Joshua did as Moses had said to him, and fought with Amalek, and Moses, Aaron, and Hur went up to the top of the hill. And it came to pass, when Moses held up his hand, that Israel prevailed, and when he let down his hand, Amalek prevailed. But Moses' hands were heavy, and they took a stone and put it under him, and he sat thereon, and Aaron and Hur stayed up his hands, the one on the one side and the one other on the other side, and his hands were steady until going down the sun. And Joshua discomfited Amalek and his people with the edge of sword. And verse number 14, and the Lord said unto Moses, write this for a memorial in a book, and rehearse it in the ears of Joshua, for I will utterly put out the remembrance of Amalek from under heaven. And Moses built an altar and called the name of it Jehovah Nissi, for he said, because the Lord has sworn that the Lord will have war with Amalek from generation to generation. Tayo na natin. Panginoon, salamat po sa pagkabasa ninyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa pribilegyo na makatayo sa likod ng pulpito ito upang mangaral sa harapan ng mga subok na sa panahon, sa harapan ng mga lingkod ninyo na magdami na pong laban ang pinagdaanan. Dahil Diyos, ako po'y limitado, ako po'y isang bata na nagsisimula pa lamang kumpara sa mga makikinig. Kaya dahil Diyos, ang dalangin po na naway makita po nila ang inyong kapangyarihan, ang inyong mensahe, at gawin po ako po inyong Diyos na maging pagpapala ang mensahe na mangungutawi sa aming mga labi, napapailang lahat. Ikaw ang siyang magbukas ng aming mga puso at isipan ngayong oras na ito. Salamat po sa mga missionaries, mga nagpatotoo. Salamat sa first message na aming narinig. At sa bawat isa na namin ito, Panginoon, ikaw ang siyang maita sa aming nalagitan. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. We see Israel. They just newly delivered from Egypt by the hands of God. Now, having crossed the Red Sea, and by the power of God, having been fed with a special bread, as we all know, yung manna, and having received water from the rock. Now, they're actually, dito sa binasa po natin, itong mga Israelites po, they're actually fresh of the Exodus into season of struggle and war. Ito po mga Israelites dito, all they know is sila po yung mga alipin lang. Wala silang kaalam-alam. But suddenly, they need to learn how to become soldiers. Wala silang, ito yung mga walang training. Kumbaga, sila ikakalabas lang po sa Egypto. Now, we can see, dito po sa story na to, Amalek is on the attack. This nation is the grandson of Esau. They carry the blood of that wild, strong, hairy hunter na si Esau, the twin brother of Jacob, older and stronger. They're on the attack to this nation, Israel, who have never fought before and who have never experienced any battle. Parang ito yung pagsisimula ng pakikipagbaka sa gawain ng Panginoon. Na parang nangangapa pa lang. Na parang
hindi pala alam kung ano yung kanilang gagawin. And sometimes in the ministry, it is sad when you are under attack by the oppositions with an issue that you have never experienced before. Isa po sa mabigat na nararanasan natin, mga lingkod ng Diyos, na minsan sa ayaw natin sa gusto, we experience attack. Hindi ko alam kung naranasan nyo na yun, kung hindi pa, salamat sa Diyos, sana all. Pero, ako'y naniniwala, nakakaranas po tayo ng atake. At ang pinaka nakakalungkot, yung ikaw ay inaatake at yung umaatake sa'yo, alam mo na mas malakas kesa sa'yo. Ganun po yung kanilang sitwasyon po dito. In this story, makikita po natin, although sila po ay mahina, walang training, mga alipin, walang alam sa pagdigma, and nandyan yung mga lahi ni Iso, mga Amalekites na sila po ay mga talagang sundalong panglaban, at sila po ay aatakihin, sila po ay papatayin lahat, sila po ay pupuksain. But we can see in this story that Israel was not slaughtered. Makikita po natin na hindi po sila napatay. Hindi po sila nagabi. They were not defeated. But Israel stands victorious. They fought with the enemy stronger than they are. But somehow came out victorious. Ladies and gentlemen, the victory that they experience is not because of some magic or strategy o kung ano bang siguro hindi naman nila alam anong plano gagawin nila, alam natin, di ba? It is not because of their own ability, because they didn't have experience, wala nga silang training. This nation, Israel, won in the battle just because God is on their side. Sapagkat sila po, obviously, ay sinamahan po ng Diyos. Na bagaman wala silang experience, wala silang, alam nila sa sarili nila, wala silang labang, wala silang magagawa. Maaaring hindi nila na sila po'y malipol itong mga Amalekites na ito. Pero sila po ay nagtagumpay, hindi dahil sa kanilang abilidad, kundi dahil sila po ay sinamahan ng Diyos. Maaaring tayo po sa ministeryo ay naiisip din natin minsan na parang hindi natin kaya. May mga pagkakataon pa na parang gusto na lang natin sumuko. Parang gusto na lang natin hintuhan ito sapagkat parang wala tayong nakikita na malinaw na tayo may magtatagumpay, ito may mangyayari, ito may merong magtutulong sa akin dito. Pero sa dami po ng pinagdaanan natin sa gawain ng Panginoon, nakatayo ako dito, nakaupo po kayo dyan. Ngayon, nasa ministeryo pa rin po tayo. Alam niyo kung bakit? Sinamaan tayo ng Diyos. Wala tayong magawa eh. Wala po. Pero salamat sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay napakahusay po sa paggamit sa mga taong katulad yung mensahe kanina na narinig ko nasa Leonardo na ako. The one who gives with, ano ba yun? Not enough. Yung bata. At kung hindi ako nagkakamali, narinig ko yata na hindi kabilang yung bata. Hindi sinama sa bilang. Pero ang ginamit para mapakain yung 5,000, di ba? Ay yung walang bilang. So kahit minsan wala tayong bilang, okay lang. Nagbibig tayo ng Diyos. No wonder the enemy minsan nakakagihin tayo, lalo na pag alam nila wala tayong kalaban-laban. Mga kapatid, kung hindi po ako nagkakamali, sabihin ang mga nation o may mga tribo o tribes na hindi ko pa pagsasabukin nila yung other nation o yung ibang kaharian,
ay ang ginagawa nila pag kanilang sinako ay isa sa interest nila sapagkat meron silang masasamsam. Tama po ba? Yung pagkatapos nila matulad yung mga laban ni Joshua, di ba? Ay kinukuha nila nilalagay sa treasury yung mga ginto, kayamanan, lahat ng pwede nilang kuhanin. Ngayon, nagtataka po ako sapagkat itong mga Amalekites na ito, bakit gustong atakihin itong mga Israelites na kalalabas pa lang mula sa pagkaalipin? Ni wala pa na ipupunta itong mga ito. Kung ano lang yung suot nila, yung kumbaga, alam natin lahat na wala naman silang mahihita. Tama mo ba? Wala po silang mahihita dito. Pero bakit gusto nilang patayin? Gusto nilang gabiin? Gusto nilang mawala sa mundo itong mga children of Israel na ito. At as I study, the Amalekites, I found out na ito po pala mga Amalekites na ito, they are residents of the southern Canaan. Doon pala sila nakatira, and they understand that they are threatened by the potential of Israel. The Amalekites are not threatened by what Israel is, but threatened by what Israel shall be. Hindi mo sila nag-threaten kung ano yung mga Israel, sapagkat wala naman sila mahihita, wala silang makukuha. Nag-threaten sila sapagkat isang araw pupunta ang mga Israelites dun sa Canaan. At baka masapawan sila. Alam niyo po ba mga minamahal, isa pong natutunan ko sa buhay, kahit anong gawin mong kaputihan, kahit anong gawin mo, meron pa din mga tao magsasabi ng hindi maganda sa'yo. Tama mo ba? Meron pa din. Kahit ano yung gawin mo, may maririnig ka na may tao nagsasabi, may aatake sa'yo. Alam niyo sa natutunan ko po? Kung yung mga nagsasalita na yan, kung maatake na yan, wala naman nakikita potential sa'yo. Kung ang tingin sa'yo na wala ka namang bilang, hindi ka mag-aaksaya ng panahon niya mo. Hindi na sila mag-aaksaya ng salita o panahon para pansinin ka. Ika ka lang, set aside ka lang. Pero natutunan ko po na marahil kaya yung mga tao na yan minsan kumaatake sa atin, nagsasalita sa atin ng kung ano, sapagkat sila mismo, bakit may nakikita potential sa atin? Baka naman natitreten sila na baka isang araw, pasapawan sila. Hindi kaya gano'n? Sapagkat ito po yung nakita ko dito. Natitreten po sila. Na pag dumating yung Israelites doon, baka sila naman ang mawala. No wonder the enemy wanted to kill this nation is because of Israel's future. Sometimes the enemy has a greater view of your bright future. And that's why even you are still struggling, you are still in the wilderness, even you are still in the process, the enemy wants to kill you, not because of who you are today, but because the promise of God is on your life. Mga minamahal, sa totoo lang, masarap pa lang minsan yung umaatake sa'yo. Sapagkat siguro nakikita nila, may future ka. Maaaring pinaingitan ka. Pwede di mo nangyari yun. Di ba? Sa baptisma naman, gusto din naingitan. Even po ba? Kahit sa mga pastor. Sa bata ko ito, alam nyo, nakita ko yan. At masarap din yung inaatake. Ang sarap. Bakit? Siguro may nakikita silang magagawa ko. Siguro may nakikita silang potential sa akin. Kasi kung wala kang kwenta, hindi ka papansinin. Tama?
Today, production pa na rin. Ito na. Sa church po namin, I stop preaching when I'm done. Ipinilit ko na lang ako eh. Kasi kinakabahan talaga ako. Pipilisan mo na po. Today, let me share with you how to have victory. Ano po ba sila nagtagumpay? Actually, yung sinabi ko po sa introduction yun yung kwento eh. Pero gusto ko lang pong makita natin paano nangyari, ano ba yung sikreto, bakit sila nagtagumpay. Dalawang bagay lang po. Number one, we should know our proper position. Very simple, very simple. We should know our proper position. In verse number 9, ang sabi ko sa verse number 9, ang sabi ni Moses, and Moses said unto Joshua, choose us out men and go out fight with Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in my hand. Ito po si Moses, tinawag niya si Joshua, ang sabi niya, pumili ka ng mga tao na isasama mo at pumunta kayo doon at kayo magpaglaban at ako naman ay pupunta doon sa top of the hill with the rod of God, okay? Ang sabi niya ay makipaglaban ka doon. In verse number 10, ito po yung napakaganda. So Joshua did as Moses has said unto him. What a proper position. So here's Moses, inutusan si Joshua, yung leader, inutusan siya. At ang maganda po natin makikita dito, ang sabi ng Biblia, so Joshua did as Moses had said to him. At sumunod at ginawa niya kung ano ang sinabi ng leader niya. Without complaint, without arguments. Hindi ko ba ang ganda sa ministry pagkaganyan? Yung alam natin yung ating proper position. There are many cases in many churches today regarding where the leaders are supposed to be and where the soldiers are supposed to be. Aminin natin sa hindi. Meron po tayong minsan mababalitaan na hindi maintindihan kung sino ang pastor. Na hindi maintindihan kung sino yung leader. Last year, nasa Mindanao ako. Nag-preach ako ng conference. Meron po ng isang pastor na kaibigan ko, kakilala ko. At meron siyang sinabi sa akin, pinuntahan namin sa Misamis, na itong pastor na ito, na dati ko titinulungan, ay kinuha siyang assistant ng isang matandang pastor. Kinuha siyang assistant para alalayan siya. Ang nakakalungkot, dahil mahina na, gusto ko magpastor, inalis na. Hindi ko ba nakakalungkot yun? Nagdudulan ko usapin, kaya lang, wala, hindi mo siya. Awang-awa ako doon sa matandang pastor. Umalis sila doon, umalis yung kinuhang assistant, tinangay yung lahat ng mga miyembro. At pumayag nila na bumalik kung aalis na yung matandang pastor. Wow! Sinasabi ko po ito, hindi dahil nagsisismis ako. Pero, malay natin, baka magyagaling sa atin. Di ba? We can see here Moses is on the top of the hill and Joshua is down the valley fighting. Mga kapatid, mga minamahal, even Moses is not with Joshua fighting, it doesn't mean Moses is doing nothing. So both of them has their own responsibility, but they can be
the same. Kaya mga pastor po, salamat sa Diyos, meron tayong mga assistant, meron tayong mga workers, iba sa atin may Bible students. We should know our proper position. But humanly speaking, sa totoo lang, when a leader is on the top of the hill, while you are fighting, it's okay. Hindi ko ba, ewan ko, dun sa ibang nandito, tayo mga pastor, minsan meron tayong mga paborito talagang utusan eh. Hindi ko ba? Meron talaga tayong paborito utusan at meron tayong paboritong sama. Mag-ibis ka ng church, yung CR, paputiin mo. And the other two, sa mga sa akin, ay pupuntahan tayo. Kung ikaw si Joshua, na inutusan, at yung pastor o yung leader mo ay pupunta sa mall, mag-i-Starbucks, okay lang yun. Pero minsan, ang nakikita natin, na bakit si Aaron and Hur, sinama ni pastor, ako pinaglinis dito, silang dalawa, isinama, hindi ako kasama. Minsan, mayroong selosan na nangyayari. Sapagkat si pastor, bakit? May favoritism. But don't be that. Kung ikaw ay utusan, kung ikaw ay inuutos-utusan na at hindi ka sinasama ng leader mo o ng pastor mo, that's fine. Just like Joshua, okay lang mga kapatid, if you are not sitting close to the leader now, you know why? As we all know, ito pong binasa po natin na itong story na ito na binasa natin, ito po, this is the Bible first mention about Joshua. Ito po yung kauna-unahang pinakilala ng Biblia si Joshua. At kung pinakilala po si Joshua ng Biblia, okay, ay hindi po siya close kay Moses. But we all know that Joshua was the successor of Moses. Right. And he is the one who led the people of God entering the promised land. In this story, at first, Joshua is not that close to Moses. He is not invited to go up on the hill. Doon ka lang. Kung ikaw ay utusan, okay lang yan. Okay lang yan. Baka inahanda ka lang. Amen po ba? Okay lang kung hindi ka invited ni pastor. Tandaan mo, si Joshua hindi din invited dati. Hindi din siya sinasama dati. Kung ano yung utos sa kanya, ang sabi ng Bible, and Joshua did what Moses said. At him, sumunod ka lang! Sumunod ka lang! Huwag ka mag-iilan mo! Huwag ka magsasalita ng bakit pastor? Bakit leader? No! Sumunod ka lang! Just do what your leader said to you. A high position are often reserved to those who work in low places. Let me say it again. A high position are often reserved to those who work in low places. In verse number 10, Joshua did what Moses said. Gusto mo isang araw, itataas ka din ng Diyos, bibigyan ka ng malaking ministeryo, bibigyan ka ng malaking gawain, dapat matuto kang sumunod. Dapat matuto kang huwag questionin ang leader mo, huwag kang mag-leader lang. Sumunod ka lang. Sometimes your victory is determined by your ability to humble yourself and do what the leader said for you to do in low places. Sa church po namin,
Sinanay ko sila, kahit manager ka, matuto ka maglinis ng CR kasi kumihingi ka rin dyan. Wala akong manager sa amin. Wala po. Kahit yung nagbigay ng kotse sa akin, pinapagalitan ko yun. Pinagsasabihan ko. Kahit malaking offering mo, walang mata-mataas. Dapat masuko ka sumakasa. Itaas ko ng Diyos, manatili yung paa mo sa lupa. Amen. You are not ready to live unless you learn how to serve somewhere down the valley. Paano pagka natin wala ng mataas na posisyon o malaking gawain kung sa maliit na hindi mo pagkatiwalaan? Di ba? Kung sa maliit na pinagagawa sa iyo, CR lang na pinalilinis sa pinagagawa ka, yung hawak pa naman ang simbahan. Kaya yung kay Joshua na yun, preparation lang yun. Ha? Kaya kung tayo, yung magusulusan, alam mo yung mga assistant dito, may mga workers dito. Kung ikaw, yung magusulusan, malay mo, yung pagsunod-sunod mo, nakita ng Diyos yan, isang araw, hindi mo alam, bibigyan ko pala ng ministry. We should know our proper position. Pangalawa, and last, we should know how to properly support our leader. Alam mo natin story, alam mo yung properly support, alam mo natin nangyari. Pero titingnan lang po natin yung very napakaganda pong payo po dito. Joshua understand his responsibility down the valley, while Aaron and Hur understand their role up on the hill, and that is to be responsible and faithful. Yun lang po ang kanila pong gagawin. Now, si Moses po, in verse 11, inood niyo ba, alam naman na natin yung story, nasabi ng Bible sa verse number 12, na kapag nakataas yung ay nananalo po o nagtatagumpay ang Israelites. Pero yung kamay po ni Moses, ang sabi po ng verse number 12, but Moses' hands were weary, ay bumibigat po, nangangawi, sabi sa Batangas ay nangangalay. Kaya po, bumababa, natatalo naman sila. Alam mo natin yung story. Now, ito po yung gusto ko makita natin dito. Sometimes, strong leaders get weak also. Kaya natin si gusto. Kung tayo batang pastor, nakatulad ko, at malakas pa. Whether we like it or not, isang araw, tatanda din tayo. Maghihina din tayo. Magiging katulad din po natin si Moses. At sana bigyan tayo ng Diyos ng Aaron and Hur. At dito po, nakikita po natin that Aaron, alam natin lahat that Aaron is the high priest to be. Di ba? Naging high priest siya. At siya po, he has been a spokesman for Moses in Egypt. In other words, ito pong si Aaron, actually, ay lumalabas po na siya po yung pinaka-assistant. Alright? Parang assistant po siya. Kung assistant pastor ni Moses. And Aaron, alright, nung tinitingnan po nila si Moses, nung tinataas po yung rod, at sabi ng Biblia ay nangangawin at siya po ay yung rod ay bumababa at natatalo po sila. And Aaron could easily say, just give me the rod and I will just do it. Pwede sabihin ni Aaron na, Moses, tanda ka na. Mukhang hindi mo na kaya. Ako na lang. Tatang, itabi mo. Ako na. Naiintindihan mo ba? Kung pwede mo sana na itong si Aaron, agawin na na yung rod. Pwede niya sabihin na akin na lang yan sapagkat mahina ka na. Hindi mo na kaya. Ako na lang ang gagawa. And sometimes there are people on the top of the hill with their leaders just because they are just waiting to catch the rod when the leader cannot hold it anymore. Mga assistant, sana huwag tayo masyadong excited na mamatuloy yung pastor. Dahil tayo ni Papalit. Bakit?
Kakaiba na yung panalangin. Some people, they are not really close to the leader. They just want to be close to the rod. Mga leader, ingat-ingat kayo. Baka hindi talaga concern yan. Baka hinihintay lang yan na mabitawan mo yung tungkol mo. But something good about Aaron and Hur, hindi po sila ganon. Hindi nila inagaw. Hindi nila ipinamukha kay Moses na matanda ka na, hindi mo na kaya, ibigay mo sa amin ngayon at kami lang magkakaas. Hindi po. Because Aaron and Hur had enough common sense that the rod is not their responsibility. Their responsibility is the river. Nandito po sila, mga minamahal, hindi po nila pinanghimasukan yung responsibilidad ng leader nila. Hindi sila nanghihimasukan. Yung leader hindi na kaya, hindi po nila pinanghimasukan yon. Ang ginawa nila dito, they just want to make sure na yung leader ko magagawa niya yung kanyang responsibilidad sa ulo mo. Yun ang tamang assistant. Yung kailangan ay wala kang karapatan na sasabihin mo sa pastor mo na hindi ka na pwede. Hindi na wala. Walang sino man ang may karapatan na may masasabi sa atin na hindi na tayo pwede. Diyos mo ang tumawag sa atin. Hindi na sino man. Kaya ito po, napakaganda. That they know, hey, assistant pastor, preachers, workers, your responsibility is not the rod. Huwag mo pang himasukan ang trabaho ng pastor mo o ng leader mo. Ang trabaho mo, i-assist mo yung pastor mo to make sure magagawa pa din niya kung may responsibility natin. Mga pastors, isang araw, bihina talaga tayo. Kung papasalin ninyo, ako yung pagkakit sa pulpito, napakadali. Hindi nga ako tumakbo eh. Siguro, years ago, si Pastor Bertie, halos simple lang yung inakit ng pulpito. Pero sayang na sa gusto, isang araw, hihina tayo. Yung bang gusto mo pa din mag-preach, pero kailangan mo ng alalayan. Nakilala ko ganyan sa Batangas dati, nakailangan pa siyang hawakan. Eh gusto pa mag-preach eh! Alam ko nung huling preaching niya, kasi nagdadialysis siya. Ang sabi niya, baka huling preaching ko na to. Ay habang nagpipreach, may nakahawak sa kanya. After 2-3 days, namatay na. Kilala ko po yun, Pastor Man. Ganun dapat. Ganun dapat. Wala tayong karapatan na sasabihan ng sino mang leader, hindi ka na pwede. No? I-assist mo na dapat magawa niya yung responsibilidad niya. Alam niyo kung bakit? Sapagkat doon nagtatagumpay ang isang gawain. Nandun ang pagtatagumpay. Wala akong nakita na yung leader pinalaya so ano, tapos magpapalain. They want to make sure that the hands of Moses is up because that's the way for them to be victorious. And as we all know, in verse number 13, tinalo nila yung Amalekites. Now, the conclusion is in verse number 14 to, meron pa akong ano may koti pa. In verse 14 to 16, ito maganda. And the Lord said unto Moses, write this for a memorial in a book. As we all know, we have the book of Joshua. Tama? Si Moses, sinabihan ng Panginoon na isulat mo ito at i-rehearse mo, sabihin mo kay Joshua. Marahil dahil si Joshua ay isa sa mga alipin, baka wala si kakayanan na isulat.
Hindi siya nakapag-aral. Katulad ni Moses na pinag-aral ng anak ni Pharaoh. Tama? So, sabi ng Panginoon, mamaray na ng Panginoon na si Joshua, hindi niya may susulat. So, si Moses ang pilihan, isulat mo kay Joshua, ang sabi ng Panginoon, na, ang sabi niya, for the moral of the book and rehearse it in the ears of Joshua, for I will utterly put out the remembrance of Amalek from under heaven. Na lahat ng kakalaban sa iyo ay bubuhayin ko. Ano sabi ko now? In verse 15, and Moses built an altar and called the name of it Jehovah Nissi. For that he said, because the Lord has sworn, sinusumumpa ang Diyos, nangako ang Diyos, that the Lord will have war with Amalek. Nangako ang Diyos na simula sa araw na ito na nagtagumpay tayo, ipinalalo tayo ng Diyos, meron pang mga laban na darating. Ang sabi po ng Panginoon kay Moses, ipaalala mo kay Joshua, sabihin mo sa kanya, at huwag mo kakalimutan na sabihin sa kanya, na meron pa siya mga laban na pagdadaanan. At sabihin mo sa kanya, na yung mga laban niya na yun, ako ang bahala. Ako ang bahala. Ako ang lalaban at bubuhayin ko lahat ng kakalaban sa kanya. At sabi ng Bible, that the Lord will have war with Amalek from generation to generation. Mga kapatid mga minamahal, meron po ditong binanggit na Jehovah Nissi, na ang ibig sabihin niya ano po? The Lord is my banner. That banner, mga kapatid, yung banner na yun, ay is not a battle banner. Hindi po yung banner na habang nakikipaglaban. You raise the Jehovah Nissi after the enemy had been defeated. Hindi po yun banner habang nakikipagdigma, kundi yun ay banner kapag ikaw ay nanalo na. Kaya ang sabi po ng Diyos kay Joshua, na meron kang mga pagdadaanan pang labang. I-claim mo na nandun na yung Jehovah Nissi, na hindi ka pa lumalaban, tagumpay ka na. Kaya tayo pa mga binamahal, isa kong naunawaan ko sa Panginoon, na yung ating pakikipaglaban, kung talagang ang laban natin ay ibibigay na natin talaga sa Diyos, hindi naman talaga tayo natatalo. Lumalaban tayo, hindi dahil para manalo, kundi dahil tayo po'y panalo na. Kundi dahil tayo tagumpay na. Yes, Jehovah Nissi. Pero may naman sila po dito, kung nakako ang Diyos na sa lahat ng laban, mananalo si Joshua, di ba nanalo? Ba't nung lumaban sa AI? So, hindi ko ba na Diyos? Ba't sino may isang araw? Oo nga naman. Naliliwala din ang po natin. Trivia. Tapos na po ako. Hindi naman talaga siya matatalo din. Di ba? Hindi naman po talaga sila matatalo sa AI. Kasi, si Joshua po, they had 13 major battles. In the book of Joshua, chapter 6 to chapter 11, pagbasa po natin yung kanilang mga laban po doon. At doon sila po ay lumaban sa Jericho, yung first battle, nanalo sila. Natupad yung pangako. Ba't yung pangalawa, natapos sila? But anyway, naka-expect naman sila doon eh, di ba? Nag-expect naman sila na natapos nila. Pero bakit ito mo natalo? Ba't sila natalo? Alam mo kung bakit? Kasi yung inyong kumparing sa ikan, pinakialaman yung hindi daw pakialaman. Yung first battle, yung first samsam na dapat ilagay sa treasury, pinakialaman. At dyan naman papasok yung tinatawag na the principle of the first. First po sa ano? Ang na po, tapos ako. Baka yung sabi, hindi naman sa first book, baka awin na tayo. Sabi ko na lang,